Si Fernando Amorsolo, 1892 hanggang 1972, ay isang kilalang Pilipinong pintor na kilala sa kanyang matingkad at makulay na paglalarawan ng mga tanawin sa kanayunan, tanawin, at larawan. Siya ay malawak na itinuturing na isa sa pinakamahalagang artista sa kasaysayan ng sining ng Pilipinas at may mahalagang papel sa paghubog ng tanawin ng sining ng bansa. Narito ang ilang mahahalagang punto tungkol kay Fernando Amorsolo, maagang buhay at edukasyon. Si Amorsolo ay ipinanganak noong ika-30 ng Mayo taong 1872 sa Paco, Maynila, Pilipinas. Nag-aral siya sa Liceo de Manila at kalaunan ay pumasok sa UP School of Fine Arts, ngayon ay Universidad ng Pilipinas Kolehiyo ng Fine Arts, kung saan siya nag-aral sa ilalim ng mga kilalang Pilipinong artista tulad nina Fabian de la Rosa at Fabian de la Rosa. Estilo at tema, ang mga pintura ni Amorsolo ay nailalarawan sa pamamagitan ng kanyang kahusayan sa liwanag at anino, na naglalarawan ng mga eksena sa isang makatotohanan at idyllic na paraan. Madalas siyang nagpinta ng mga tanawin sa kanayunan, mga magsasaka na nagtatrabaho sa bukid, at ang mga Pilipino ay nakikibahagi sa pang-araw-araw na gawain. Ang kanyang mga gawa ay pumukaw ng pakiramdam ng nostalgia at pambansang pagmamalaki, na nakakuha ng kagandahan ng kanayunan ng Pilipinas at ng mga tao nito. Pagkilala at mga gantimpala, nakatanggap si Amorsolo ng maraming parangal at parangal sa buong karera niya, kapwa sa Pilipinas at internasyonal. Nanalo siya ng unang gintong medalya na iginawad noong 1928 Philippine Exposition of Art para sa kanyang pagpipinta na, Mga Magsasaka, The Farmers. Noong 1972, tinanghal siyang unang pambansang alagad ng sining ng Pilipinas sa pagpinta. Legacy, hindi nasusukat ang impluwensya ni Amorsolo sa sining ng Pilipinas. Nagbigay siya ng inspirasyon sa mga henerasyon ng mga artistang Pilipino at malaki ang naiambag niya sa pagbuo ng isang natatanging pagkakakilanlang Filipino. Ang kanyang mga painting ay patuloy na ipinagdiriwang at ipinapakita sa mga museo at pribadong koleksyon sa buong mundo. Mga Kat-Anji tanging akda, ang ilan sa kanyang mga kilalang akda ay kinabibilangan ng Pagtatanim ng Palay, Dalagang Bukid, Pagdalaga ng Bansa, at Ang Marketplace. Ang mga kwadro na ito ay mga iconic na representasyon ng buhay sa kanayunan ng Pilipinas at ipinagdiriwang para sa kanilang kagandahan at emosyonal na lalim.